Bossing, nandito na tayo sa Serenity TS Towers. I was gasping for air nang bitawan niya ang labi ko. Agad na umibi si Thunder ng sakyan. Inilalayan niya akong makababa. May pagmamadali ang kilos ni Thunder. Malaki ang hakbang niya habang hila-hila niya ako kaya lakad-takbo ang ginagawa ko. Nangihina pa rin ang tuhod ko dahil sa halik na pinagsaluhan namin sa loob ng sasakyan. Hindi ako nagsasalita. Sunod-sunuran lang ako sa mga gusto niya. Wala akong pagtutol sa mga gusto niyang gawin. Hahayaan ko ang sarili ko na makapiling siya ngayong araw. Saka ko naiisipin ang kinabukasan. Naungunot ang noon ni Thunder sa matagal na pagbukas ng elevator. Gusto ko matawa sa kawalan niya ng pasensya. Alam kong katulad ko nagiinit din ang katawan niya. Tuwing nagkakadait ang mga katawan namin, sumisiklab ang apoy sa pagitan namin. Nang makapasok kami sa elevator, agad niyang inangkin ang labi ko. Uri ng halik na nakakapagpawala ng ulirat. Halik na sabik at may panggigigil. Bumaba ang halik niya sa pagitan ng leeg at balikat ko. His hand moved under my skirt. He skimmed my hips and my thighs. Tumunog ang lift tudyat na nasa penthouse na kami na nagpatigil sa mga ginagawa ni Thunder sa akin. Nakaramdam ako ng pagkabitin. Hindi kami parehong nagsasalita. Malalaki ang hakbang ni Thunder habang hila-hila niya ako. May pagmamadali ang kilos niya. Agad niyang inilak ang pintuan. He pinned me onto the wall and attacked me with a fiery kisses. Tumigil siya sa paghalik at may pagmamadaling hinubad ang mga saplot ko. Sa pagmamadali niya, pinunit niya ang blouse ko. Narinig ko ang pagbagsak ng mga botones sa sahig. Wala na akong pakialam. Gusto ko maramdaman ang balat niya sa balat ko. Nang wala nang natira sa kahit na isang saplot sa katawan ko, yung muling sinakop ni Thunder ang labi ko na tinugon ko agad. Mga tunog ng labi namin ang maririnig. Matapos nga ang isang mainit na tagpo sa pagitan namin ay umupo si Thunder sa sofa at iniupo niya ako sa kanyang kandungan. Mabilis naming paghinga ang maririnig sa buong sala. Nang sudyapan ko si Thunder ay pulang-pula ang kanyang mukha at dibdib. May namumuong pawi sa kanyang gwapong mukha. Nagtaas baba ang dibdib niya. Nakasandal siya sa sofa at nakapikit ang mata. Umayos ako ng upo sa kandungan niya. Pinunasan ko ang pawis niya gamit ang palad ko. Nagmulat sa Thunder ng mata at umayos ng upo. Mabilis niyang sinakop ang labi ko ng isang mabilis na halik. Inihilig niya ang ulo ko sa dibdib niya at muli siyang sumandal sa sofa. Hinahaplos-haplos niya ang braso ko ng isang kamay niya habang isang kamay niya nakahawak sa hita ko. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso niya. Pumikit ako hanggang sa bumibigat na ang talukap ko. I love you, Sofia Ramos. Huling narinig ko bago ako tuluyang nakatulog sa kandungan niya. Thunder's POV. Sofia, peacefully sleeping beside me in my bed. Hindi ko mapigilan na mapangiti habang pinagmamasdan ko siyang natutulog sa tabi ko. Nakatagilid ako ng higa paharap sa kanya habang ang siko ko'y nakatukod sa kama at ang pisngi ko'y nasa palad ko. Kanina ko pa siya pinapanood matulog. Ang babaeng tigre ko. For sure may hirapan siyang makalakad pagkatapos na makailang beses kong pag-angkin sa kanya kanina. Mahina akong turan at muli ako napangiti. Nang magising ako kanina sa sofa habang nasa kandungan ko sa Sofia, muling sumiklab ang init sa katawan ko nang mapagmasdan ko ang hubad niyang katawan sa kandungan ko. Muli ako napangiti habang pinapasadahan ko ng hinduturo ko ang labi ni Sofia. Tulog na tulog pa rin ito. Pagkatapos sa banyo, ilang beses ko pa siyang inangkin sa kama at mukhang may hirapan talaga itong maglakad. Para akong kinikilit at kinikilig sa pag-alala sa mga naganap kanina. Yumuko ako at dinampian ko ng mabilis na halik ang labi ni Sofia. At nang hindi gumalaw si Sofia, muli kong sinakop ang labi niya. Kinagat ko ng marahan ang labi niya para mas mapalalim ko pa ang halik. Natigilan ako sa paghalik ko na magmulat si Sofia ng mata. Titig na titig siya sa akin. Umalis ako sa ibabaw niya at umayos ako ng higa sa kama. Hindi ko napigilan ng mapangiti. Para akong magnanakaw ng halik. Bumangon si Sofia at umupo sa kama paharap sa akin. Masama ang tingin na ipinupukol niya sa akin. Sunod-sunod ang paglunok ko nang bumaba ang mata ko sa dibdib niya na wala pang saplot. Nang maupo si Sofia na wala ang tabing na kumot sa katawan niya. Mr. Simpson, sa mukha ko ikaw tumingin. Pagpahingahin mo naman ako. Masakit ng katawan ko at ang pagkababae ko. Pigilan mo muna yung kamanyakan mo. Mumisi ako at agad ko siyang hinila kaya napaibabaw siya sa akin. Nagpumigla si Sofia kaya hinigpitan ko ang yakap sa kanya hanggang sa tumigil na siya at humiga ng maayos sa ibabaw ko.
Papagpahingahin na kita, love. Matulog ka na muli. Inangat ko ang ulo niya at tinampian ko ng halik ang labi niya. Inayos ko ang pagkakahiga niya sa ibabaw ko. Hinaplos-haplos ko ang likuran niya hanggang sa naging payapa na muli ang paghinga niya. Ilang minuto din si Sofia na nakatulog sa ibabaw ko bago ko siya inayos ng higa sa kama. Bumaba ako mula sa kama. Lumakad ako sa closet ko at kumuha ng puting t-shirt. Umupo ako sa kama sa tagiliran ni Sofia. Marahan ko siyang binihisan para hindi siya magising. Nang matapos kong bihisan si Sofia, yumuko ako at tinampian ko ng halik ang labi niya at kinumutan ko siya. Tumayo ako mula sa kama at nagtungo ako sa banyo para mag-shower. Paglabas ko ng banyo ay mahimbing pa ring natutulog si Sofia. Marahan ako naglakad na hindi lumilikha ng ingay para hindi magising si Sofia. Tumigil ako sa tabi ng kama kung saan natutulog si Sofia. Yumuko ako at muling dinampian ng halik ang labi niya. I love you so much, love. Ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko. Sana mapatawad mo ko sa mga pagsisinungaling ko sa'yo. Sigaw na isip ko. Sofia's POV. Nagising ako sa pagkalam ng sikmura ko. Nakapikit pa ako nang umupo ako sa kama. Humikab ako at itinaas ang kamay sa ere para mag-inat ng katawan. Masakit ang buo kong katawan at ang nasa gitna ng mga hita ko. Tinaas ko muli ang dalawang kamay ko sa ere para mag-inat. Ang sakit ng katawan ko. Sobra ka na talaga, Kuton Lupa. Sinamantala mong kahinaan ko. Sambit ko. Muli akong humikab. Gusto ko pang matulog pero ang tiyan ko'y nag-iingay na sa gutom. Iminulat ko ang mata ko at napaiktad ako nang mabungaran ko sa Thunder na nakatayo sa harapan ko. Nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng shorts at may nakakalokong ngisi sa labi. Good afternoon, Sleeping Beauty. Turan niya at matamis na ngumiti sa akin. Dumukwang siya at agad na inabot ang labi ko. Mabilis at parang idinikit lang ang labi niya sa labi ko. Bigla ako na-conscious sa itsura ko. Sinuklay-suklay ko ang buhok ko gamit ang daliri ko. Agad ako napatingin kay Thunder nang marinig ko ang mahina niyang tawa. Ano nakakatawa? Singhal ko sa kanya. You're still beautiful even though your hair is messy. Malambing yung turan at matamis ng ngiti ang sumilay sa labi ni Thunder. Hindi ako nagsasalita. Yumuko ako para hindi makita ni Thunder ang pagngiti ko. Kinikilig na naman ako sa tinuran niya. Para akong teenager na nasabihan ng maganda ng crush. Love, nakapagluto na ako. Let's eat. Ang aliwalas tingnan ng mukha ni Thunder. Pati mata niya yung ngumingiti. Napatitig ako sa kanya. Napakasarap niyang pagmasdan. Love, huwag mo kong titigan ng ganyan. Baka akong kainin ko. Biglang bumalik ang katanuan ko at binato ko sa Thunder ng unan na nahawakan ko. Yung bunganga mo talaga. Malakas na tawa ni Thunder ang pumunod sa buong silida. Sa palitan ng salita namin ngayon parang wala talagang amnesia sa Thunder. Lalong lumakas ang kutob ko na magaling na siya. Malaman ko lang talagang nagsisinungaling ka, Kuton Lupa. Humanda ka sa akin. Mata mo lang ang walang latay. Sigaw ng isip ko. Love naman, ang tingin mo na yan ang ayaw ko. Nakakaramdam ako ng takot sa tingin mo na yan. Sabit niya Thunder at halatang hindi mapakali. Bakit ka naman matatakot? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ano naman kinatatakutan mo, Kuton Lupa? May dumaang emosyon sa kanyang mata. Halatang kinakabahan siya. Gutom lang niya, love. Kung ano-anong sinasabi mo. Mautal-utal niyang turan at tumikim si Thunder. Halatang iniiwasan niya ang mga tanong ko. Tingnan natin, Kuton Lupa, kung hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin. Malakas ang pakiramdam ko na bumalik ng alaala niya. Kilalang kilala ko sa Thunder pag nagsisinungaling siya. Anong dahilan? Bakit kailangan niya magsinungaling? Sa isip ko, bababa na sana ako sa kama nang sumakit ang kasalanan ko. Ganito ang nararamdaman ko noong unang inangkin ako ni Thunder. Talagang ginawa niya sinabi niya kanina. Habang pasan niya ako, naaangkinin niya ako hanggang sa mahirapan akong makalakad. Napangiwi ako na sinubukan kong tumayo at biglang nanginig ang tuhod ko. Pagkainis ang naramdaman ko kay Kuton Lupa. Umangat ang katawan ko sa ere. Buhat-buhat na ako ni Thunder patungo sa banyo. Kabisadong-kabisado ko na ang bawat parte ng penthouse ni Thunder dahil noon, ito ang mundo namin. Ibinaba ako ni Thunder sa bathtub na may mga kulay pulang petals ng rosas. Guminahawa agad ang pakiramdam ko sa mabangong amoy at maligamgam na tubig. Love, alam ko nisaktan kita sa mga ginawa kong pag-angkin sa'yo kanina. Pero hindi ako magsusorry dahil gustong gusto ko mga ginawa natin kanina. Pakiramdam ko'y tumigil ang paghinga ko. Nagbalik na talagang alaala niya. Anong pumipigil sa'yo, Kuton Lupa?
Para hindi sabihin sa akin na nakakaalala ka na. Sigaw ng isip ko. Hindi ako nagsalita. Ilang minutong katahimikan ang dumaan sa amin. How are you feeling? Masakit na masakit bang katawan mo? Nahimigan ko ang pag-aalala niya. Hinila ko sa Thunder para samahan niya ako sa bathtub. Mamaya ko nalang iisipin ang tungkol sa pagsisinungaling ni Thunder. Gusto ko munang i-enjoy at maramdaman ang mga paglalambing niya at pag-aalaga niya sa akin. Hinabad ko ang t-shirt ko. Napangiti ako sa paglunok ni Thunder at sumariin niyang titig sa akin. Nagmadali si Thunder na magtanggal ng mga saplot niya. Tumalikod ako sa kama. Nakakulong ako sa pagitan ng mga hita niya. Naramdaman kong tumutusok na matigas sa likuran ko nang idikit ko ng hustong katawan ko sa kanya. Kuton lupa, pigilan mo na muna yung kamanyakan mo. Masakit na masakit ang katawan ko at ang kasalanan ko. Parusa mo yan sa pagpasan mo sa akin kanina. Turan ko at lima ko napangiti. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Love naman, hindi mo dapat ako hinila sa bathtub. Ang sakit sa puso ng parusa mo, love. Sambit niya Thunder at isang malalim na buntong hiningang pinakawala na animoy napakalaki ng problema niya. Hindi niya nakikita ang pangiti ko dahil nakatalikod ako sa kanya. Buti nga sa'yo. Parusa mo yan sa pagsisinungaling mo sa akin. Hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo simula ngayon. Sigaw na isip ko at isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ko. Mas idinikat ko ang likuran ko sa matigas niyang pagkalalaki. He growled na ikinangiti ko. No, please. Let me have you. Pagsusumamo niya. Nakakabag ako sa pagmamakaawa niya pero pilit kong pinatatatag ang depensa ko sa kanya. Hindi pwede kutong lupa. Matagas konturan kahit nahihirapan na rin ako dahil gumagapang ng init sa katawan ko. Kinagat ko ng mariin ang labi ko. Love naman, kahit tawag sa dibdib hindi pwede. Humarap ako sa kanya. Dumastansya ako at sinamaan ko siya ng tingin. Biglang naging maamo ang mukha niya at napapakamot sa kanyang ulo. Humanda ka kuton lupa dahil hindi lang yan ang parusang aabutin mo. Hindi kita pagbibigyan hanggang sa hindi ka umaamin sa akin. Sigaw ng isip ko. Agad akong umalis sa bathtub. Tinapat ko ang sarili ko sa shower. Nang sulyapan ko si Thunder, mariin ang pagtitig niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Nang umalis si Thunder sa bathtub at alam kong balak niyang saluhan ako sa shower, agad akong lumabas ng shower. Kumuha ako ng towel at ipinulupot sa katawan ko. Narinig ko pa ang mura ni Thunder bago ko isara ang banyo pagkalabas ko. Dapat lang yan sa'yo kuton lupa ka. Bulong ko at ngumisi ako. Nagtungo ako sa closet niya at naghanap ng maisusuot. Napamulagad ako nang mabuksan ko ang isang dresser at makita ko ang mga damit ko na binili noon ni Thunder. Nandito pa pala mga damit ko noon. Sambit ko. Hindi ako makapaniwala na nandito pa rin ang mga damit ko pagkalipas ng 5 taon. Akala ko itinapon niya na ito dahil sa babae mukhang kulang sa nutrisyon. Tama ba sinabi ni Lucas noon na hindi nagpupunta sa Thunder dito nang magbalik ito mula Italy? Pero nakita ko sila ng babaeng kulang sa nutrisyon. Napapasok ng Serenity TS Towers. Sa isip ko. Naguguluhan ako sa mga naiisip ko. Kinuha ko ang isang sleeveless dress na hanggang tuhod ko ang haba. Kasyang-kasya pa rin sa akin kahit 5 taon na ang nakalipas. Pati mga gamit kong panloob ay nandito pa rin at ayos na ayos pa rin. Nakabihis na ako nang pumasok si Thunder sa closet. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa uri ng tingin niya napatunayan kong wala na talaga siyang amnesia. You look so beautiful in that dress, love. Alam ko. Mataray kunturan. Naikinangiti ni Thunder. Mukhang nakatulong ang shower sa kanya. Nawala ang init ng ulo niya na hindi ko siya pinagbigyan na ang kinina ko sa bathtub. Napasingap ako nang magawi ang mata ko sa mga obs niya. Tanging tawa lang nakapulupod sa pang-ibaba niya. Naku naman, paano ko siya paparusahan kung ibabalandra niya maganda niyang katawan sa harapan ko? Napakasarap pa naman na makulong sa bisig niya taplusin mga pandesal niya. Sigaw na isip ko. You know, you can touch it, love. My body is all yours. Mapang-akit niyan turan. Hindi naman magandang katawan mo. Saka hindi kita pinagnanasahan kuton lupa. Sangal ko sa kanya. Hinawi ko siya sa daraanan ko at mabilis akong lumabas ng closet. Malakas na halakak ni Thunder ang sumunod kong narinig. Nakakainis talaga. Paano ko ba mapapaamin sa kuton lupa? Thunder's POV. Bastard, are you listening to me? Kanina ka pa dyan pangiti-ngiti. Hanggang kailan mo ililihim kay Sofia na wala ka ng amnesia? Kanina pa ako dito nagsasalita. Samahan mo na lang ako sa bahay ni Justin. May kukunin lang akong document.
Sambit ni Charles na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Kanina ko pa iniisip si Sofia at ang mga naganap sa amin 2 days ago. Minsan kinakabahan ako sa mga maririin niyang pagtitig at sa mga kakaibang tanong niya. I think, naghihinala na si Sofia sa akin. Hindi kaya alam niya na wala akong amnesia? Sa isip ko, mula kanina pagpasok ko sa opisina si Sofia ang nasa isip ko. Hindi pa siya nagsimula sa trabaho niya. Humingi si Sofia ng 2 araw bago magsimula sa trabaho. Sabi niya may aasikasuhin pero nagtataka ako na sabi ng mga tagabantay niya nasa bahay ng kapatid nitong si Eliza. Baka may importante silang gagawin ng ate Eliza niya. Sa isip ko. Dude, ano ba nangyayari sa'yo? Naririnig mo ba sila sabi ko? What is it? What the heck? Sa dami ko sinabi wala kang naintindihan? Napapakamot ako sa ulo ko dahil hindi ko talaga narinig ang mga sinabi ni Charles. Tumayo si Charles at napailing-iling. Where are you going? Asshole! Kanina ko pa sinasabi sa'yo na pupunta ako sa mansyon nila Justin dahil may kukunin akong document. Kanina pa kita tinatanong kung sasama ka para makita mo din ang inaanak mo na 5 taon mong tinaguan. Sambit ni Charles at ngumisi. Nang maisip ko na maaaring nandoon si Sophie, agad akong tumayo. Let's go! Malala ka na talaga bro. Mas malala ka pa pala sa amin nila Justin. Hindi na ako nagsalita. Hinayaan ko na lang si Charles dahil totoo naman ang mga sinabi niya. Simula nang bumalik ang alaala ko'y laging si Sofia ang laman ng isip ko. Sasabay ka ba sa sasakyan ko or are you going to drive? Drive. Gusto ko magmaneho dahil pag nandoon si Sofia isasama ko siyang pabalik ng penthouse ko. 2 araw ko na siyang hindi nakikita. Kahit tawag, hindi niya sinasagot. Hindi ko alam kung galit siya sa akin o pinaparusahan niya ako hanggang ngayon. Miss na miss ko na siya. Are you coming or not? Bakit naktayo ka pa dyan, dude? Sambit ni Charles at napailing-iling na naman. Mabilis ang kilos ko na kinuha ang coat at ang mga gamit ko. Wala na akong balak na bumalik pa sa opisina pagkagaling sa bahay ni Justin. Malalaki ang hakbang kong palabas ng opisina. Cancel all my appointments for today, Maria. Simula ng araw na tinitigan ni Luis Sofia, inilipat ko siya na ibang department at pinadala ko siya sa Cebu para hindi siya umaligid kay Sofia. Pag nagsimula na si Sofia sa kanyang trabaho, hindi ko alam kung ilan pa sa mga empleyado kung aalisin ko kung makikita ko sila na hinahagod ng tingin si Sofia. Okay sir, by the way Mr. Simpson, may tumawag po na babae kanina. Her name is Divine Milano. Pinasasabi niya see you soon daw. Akala ko'y umalis na ng bansa sa Divine. Mukhang hindi pa rin talaga ito susuko sa kakasunod sa akin. Hanggang ngayon hindi pa tapos ang pag-iimbestiga ni Cameron, kaya hindi ko pa alam ang totoong pagkatao ni Divine. What else did she say? Yun lang po sir. Nakasigaw nga po eh. Mukhang galit na galit ang boses niya nang sabihin ko na hindi kayo tumatanggap ng tawag mula sa ibang babae except kay Sofia Ramos. Napangiti ako sa tinira ni Maria. Matanda lang na ilang taon sa akin si Maria at may pagkamasungit. Sa tingin ko'y magkakasundo sila ni Sofia. Good job, Maria. If she calls again, just tell her to get lost and go back to Italy. Napangisa ako sa tinuran ko. Thunder, ano ba? Dalian mo na. Alam mo hindi ako pwede magtagal sa mansyon nila Justin. Kailangan ko makabalik agad, baka magalit ang asawa ko sa Avery. Ako naman ang napailing-iling kay Charles. Matutulad din kaya ako kay Justin at Charles pag naging asawa ko na si Sofia. Sigaw ng isip ko. Noon pa man, gusto ko na maging asawa si Sofia. Sometimes, I want to get her pregnant kaya lang baka magalit siya sa akin. Lalo na't hindi ko pa nasasabi sa kanya na wala na akong amnesia. How does it feel to have kids, Charles? Naisa tinig ko ang nasa isip ko. For sure, Sofia is the most beautiful pregnant woman kung magbubuntis siya. Just the thought of Sofia being my wife and pregnant with my child has made my heart beating rapidly. Nakakabaliw ang halo-halong emosyon na pumupuno sa akin. Why, gusto mo na ba magkaanak? Masayang-masaya na magkaroon ng anak. They are my pride and joy. Avery and our kids are the best thing that happened to me. They are my life. Namangha ako sa mga tinura ni Charles. Makikita sa akin niyang mukha ang kasiyahan. Bigla akong nakaramdam ng inggit sa kanya. Kung hindi kaya ako nawala at nagka-amnesia, matatanggap kaya ni Sofia ang buong pagkatao ko? Kung natanggap niya ang pagkatao ko, baka may anak na rin kami ni Sofia at asawa ko na siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Tinignan ako ni Charles at mariing tinitigan. Kung ako sa'yo bro, kailangan mo nang kausapin si Sofia at sabihin sa kanya lahat. Bago pa niya malaman sa iba. Baka lalo siya magalit sa'yo. You know,
Sofia, better than we do. Baka sa kakatawag mo sa kanya ng babaeng tigre, lumabas ang pagkatigre niya pag nalaman niya nagsisinungaling ka. Napaisip ako sa mga tinuran ni Charles. Baka lalong magalit si Sofia pag pinatagal ko pa ang pagsisinungaling ko. I need to tell her everything. Kung hindi niya ako matatanggap at ipagtatabuyan niya ako, kikidnapin ko na lang siya at sapilitang ikakasal sa akin para hindi na siya makawala pa sa akin. Sa mga naisip ko, hindi ko napigilan ang mapangisi. Nababaliw ka na talaga, dude. Umingisi ka mag-isa. Ang womanizer na si Mr. Thunder Simpson is madly in love with Sofia Ramos. You're grinning like a teenager. Inabutin kalahating oras ang pagmamaneho ko patungo sa mansyon nila Justin. Sadyang napakaganda ng lugar kaya siguro madalas magtungo si Sofia dito. Kung alam lang ni Sofia, nakapagpatayo na ako ng mansyon sa isang village bago ako nawala noon. Tapos na ang mansyon at nakaplano ko na nadalhin si Sofia doon. Nang magbalik ang alaala ko ay mas madalas akong magpunta doon kaysa sa penthouse ko. I can't wait to take Sofia there. I can't wait to tell her na wala na akong amnesia. Agad ko iginala ang paningin ko sa labas ng mansyon. Nagbabaka sakali ako na nandito si Sofia. Hindi ko na natawagan ang mga tagapagbantay niya para alamin ko nasaan si Sofia ngayon. Dahil nagmamadali si Charles at sa kakaisip ko kay Sofia habang nagmamaneho ako'y nawala na din sa isip ko na tawagan ng tagapagbantay niya. Kailangan kong planuhin ang pagtatapat sa kanya para masiguro kung masasabi ko sa kanya ang lahat ng walang aberya. I need to make sure na walang hadlang. Sorry, natabain ka ng bola ko. Naglalaro kami ng mga pinsan ko. Ayos ka lang ba, mister? Napatitig ako sa batang lalaki na sa tingin ko'y 5 taong gulang na. Singkit ang mata nito at sobrang cute. Hindi ko may alis ang tingin ko sa kanya. Tumakbo ito sa harapan ko na mukhang hinahabol ang bola na tumama sa paa ko. Bakit ganitong pakiramdam ko habang tinititigan ko ang batang nasa harapan ko? Sigaw na isip ko. Lumuhod ako para mapantayan ang bata. Ayos lang ako. What is your name? Ilang taon ka na? Hinaplos-aplos ko ang pisngi ng bata gamit ang likod ng palad ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko habang tinititigan ng bata. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. My name is Tyrone. I'm 5. Matatas magsalita ang bata. Bibong-bibo at ang sarap pang gigilan ang kanyang mukha na napaka-cute. Thunder, where are you? Sabi ko sa... Huminto si Eliza sa pagsasalita nang makita niya ako at ang bata. Nalalaki ang mata niya na nakatingin sa amin na ipinagtaka ko. Tita Ali, kinuha ko lang po ang bola ko. Hi, Eliza. Bati ko kay Eliza, ang ate ni Sofia. Eliza cleared her throat bago ito nagsalita. Anong ginagawa mo dito, Thunder? Mautal-utal na tanong ni Eliza. Tita, balik na po ako sa garden. Tumayo ko mula sa pagkakaluhod ko at hinarap si Eliza. Agad na tumakbo ang batang lalaki na sinundan ko pa ng tingin. Hindi mawala-wala ang malakas na pagtibok ng puso ko. Sinamahan ko lang si Charles at gusto ko ding makitang inaanak kong kambal. Are you okay, Ali? Namumutla ka? Tumikim sa Eliza bago sumagot. Baka hindi lang maganda ang pakiramdam ng asawa ni Justin. Mister, anong pangalan mo? Bumalik ang bata para itanong ang pangalan ko na ikinangiti ko. Lumapit pa siya sa akin at mariin akong tanitigan. My name is Thunder. Inilahad ko ang kamay ko at agad na iniabot ng batang sobrang cute ang kamay ko. Sa pagkakadaop ng maliit na kamay ng bata sa kamay ko, parang may humaplos sa puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Nice to meet you, Uncle Thunder. Sabi kasi ng mami ko bawal ako makapag-usap sa stranger kaya ngayon alam ko na ang pangalan mo, hindi ka na stranger. Hindi ko napigilan ang matawa sa sinambit ng bata. Ginulo ko ang buhok niya at marahan kong kinurot ang pisngi niya. Nice to meet you, little man. Nilitaan ko ang bata at matamis na ngiti ang isinukli niya sa akin. Napamaang ako sa ngiti niya. May kapareho siya ng ngiti. Hindi ko lang maalala kung sino ang katulad ng ngiti ng bata. Tyrone, bumalik ka rin sa mga pinsan mo. Mami, nandito na ang mommy mo. Bye, Uncle Thunder. Agad na tumakbo ang bata. Kumaway pa ito sa akin bago nawala sa paningin ko. Pasok ka na, Thunder, sa loob. Nasa opisina si Justin. Kaninong anak ang batang iyon? Hindi ko napigilang itanong kay Eliza. Muling namutla sa Eliza. Baka masama talaga ang pakiramdam nito. Anak ng... Lord, ano pang ginagawa mo sa labas? Tara, doon tayo sa opisina ko. Baby, ayos ka lang ba? Sa opisina lang kami, baby. Tura ni Justin kay Eliza. Huwag kang iinom ng marami, mahal.
Matamis na ngumiti si Justin kay Eliza. Let's go bro. Agad ako sumunod kay Justin. Lumingon pa ako sa gawi kung saan tumakbo ang batang lalaki kanina. Hello, our handsome ninong. Panabay na bati ng kambal na ikinangiti ko. You're both getting big. Bigla na naman ako nakaramdam ng inggit kay Justin at Charles. Malalaki na ang mga anak nila. Tara na sa opisina ko bro. We need to catch up. Ang tagal mong nawala. Nang magbalik ka naman, busy ka lagi. Ngayon na lang ulit tayo nagkasama. Kailan kaya ulit magkakasama tayong apat? Sa Evan din, hindi pa bumabalik. Mahabalitaan niya ni Justin habang naglalakad kaming papasok na opisina niya. Agad kumuha si Justin ng whiskey at nagsalin sa 3 baso. Nang sulyapan ko ang relong pambisig ko'y nagulat pa ako noong 1 PM na. Hindi pa pala ako kumakain ng pananghalian. Inabot din ako ng 1 oras sa opisina ni Justin. Kwentuhan, asaran at inuman ang ginawa namin 3. Naunang umalis si Charles dahil tumawag si Avery. Paglabas ko ng opisina ni Justin, muli kong nakita ang bata. Agad itong tumakbong palapit sa akin at nararamdaman ko na naman na parang may humaplos sa puso ko nang hawakan niya ang kamay ko. Uncle, uuwi ka na? Lumuhod ako para mapantayan ko siya. Oo, may pupuntahan pa kasi ako. Where's your mommy and daddy? Sumimangot ang bata na ikinatitig ko ng husto sa mukha niya. Parang si Sofia ang panunulis ng bibig nito. Napangiti ako nang maalala ko si Sofia. Si mommy umalis lang sandali. Wala akong daddy. Sabi ni mommy na sa malayong lugar ang daddy ko, nag-work. Ikaw na lang ang daddy ko, Uncle Vander. Nakaramdam ako ng awa sa bata. Niyakap ko siya, tinapos ko ang kanyang buhok. Lumakas ang kalabog ng puso ko. From now on, daddy mo na ako. Napangiti ako nang umaliwala sa mukha ng bata at mukhang masaya talaga ito. Tyrone, mom is looking for you. Coming, Kuya Jude. Yumakap pa si Tyrone sa akin bago ito tumakbo sa akin naroroonan ng panganay na anak ni Justin. Bye, Daddy Thunder. Naghatid ng init sa puso ko ang pagtawag ng daddy ni Tyrone sa akin. Bye, Uncle Thunder. Sambit naman ni Jude. Kumuhay pa ako sa kanila bago ako naglakad patungo sa pintuan. Ilang beses ko pang nilingon ang pinasukang pintuan ni Jude at ni Tyrone. Hindi mawala-wala ang mukha ni Tyrone sa isip ko at ang kakaibang nararamdaman ko. Agad ako sumakay sa sasakyan ko at pinaandar ko ito. Papalabas na ang sasakyan ko sa gitang makita ko si Sofia na nagmamadaling papasok ng mansyon. Hininto ko ang sasakyan ko. Binuksan ko ang bintana at tinawag ko si Sofia. Natigilan ito at hindi gumagalaw sa kinatatayuan kaya agad akong umibis ng sasakyan at nilapitan siya. Hi love. Yumuko ako at tinampian siya ng mabilis na halik sa labi na namumutla at patingin-tingin sa mansyon. Anong ginagawa mo dito? Mautalutal na tanong ni Sofia at agad akong hinilang pabalik ng sasakyan ko. Itinulak niya akong papasok sa driver's side at mabilis na umikot si Sofia at sumakay sa passenger side ng sasakyan. Ano pang ginagawa mo? Bakit nakatunganga ka pa dyan? Paandarin mo na sa sasakyan. Hapon pa lang amoy ala ka na. Hindi ko maunawanan ang nangyayari. Galit ba sa akin si Sofia? Hindi mapakali si Sofia sa akin na uupan niya at ilang beses na lumingon sa mansyon. Love, galit ka ba? Hindi ako galit. Anong ginagawa mo sa bahay nila at Ali? Sinami lang ako ni Charles. Bakit hindi mo sila sagot ang tawag ko at text ko? Ayoko lang, kutong lupa. Parusa mo yan. Libre mo na lang ako ng lunch. Nagugutom na ako. Hindi pa ako nanananghalian. Napangiti ako sa tinuran ni Sofia. Mukhang hindi na siya naiinis. Ako man ay nakakaramdam na ng gutom. Makakapagmaneho ka ba nang nakainom? Kutong lupa ka talaga. Napangiti ako at ginagap ko ang kamay ni Sofia. Nanla ko ito sa labi ko at makailang beses kong hinalikan. Muling lumingon si Sofia sa mansyon bago ko pinaharurot ang sasakyan kong papalayo. Namiss kita, love. 2 araw mo akong pinagtaguan. Ang drama mo, kutong lupa. Sa daan ka tumingin. Kung saan-saan na naman ang mata mo gumagala. Agad ako napangiti. Hindi mo wala-wala ang ngiti ko sa labi habang nagmamaneho ako. Kailangan ko na talaga sabihin kay Sofia ang lahat. Sigaw ng isip ko. Kailangan ko itong paghandaan. Kailangan ko na itong gawin sa lalong madaling panahon. Sofia Spilvia. Huminga ako ng 2 araw na palugid bago ako pumasok sa trabaho sa kumpanya ni Thunder. Gusto ko makasama si Tyrone dahil miss na miss ko na ito. Bukas na simula ng trabaho ko sa kumpanya ni Kuton Lupa. 2 araw kong hindi sinasagot ang mga tawag at text niya dahil sa pagkainis ko sa pagsisinungaling niya. Alam kong wala na siyang amnesia.
Ate, lalabas lang ako sandali. May bibili lang ako. Sandali lang ako, ate. Sige, Sofia, mag-iingat ka. Habang abalang-abala pa si Tyrone sa pakikipaglaro sa mga pinsan niya, hindi niya mapapansin na umalis ka. Nilakad ko lang ang patungong convenience store para ibili si Tyrone ng paborito niyang ice cream. Kapapasok ko lang sa loob na makatanggap ako ng tawag mula kay Ate Eliza. Sofia, nandito si Thunder. Nakita sila ni Tyrone. Grabe ang kaba na nararamdaman ko, Sofia. Bumalik ka na. My body froze. My knee was shaking. Natataranta ako habang palabas ng convenience store. Nagkabangga-bangga pa ako sa pangkatarantang nararamdaman ko. Pagkalabas ko'y muling tumawag si Ate Ali. Huwag ka munang umuwi. Mukhang hindi naman nakahalata si Thunder. Magpalipas ka muna ng oras sa park or kahit sa mo. Habang nandito pa si Thunder, tatawagan kita pag nakaalis na siya. Salamat, Ate Ali. Nawala ang kaba ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitatago si Tyrone kay Thunder. Sa ginagawa kong paglilihim kay Thunder tungkol kay Tyrone, napagtanto kong pareho lang kaming dalawa na nagsisinungaling sa isa't isa.